Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, may kinarma na naman, oh. Sabi niya, fake news daw. May kinarma na po. Lumabas po sa pahayagan, nasa abogado.com. I don't think na fake news ito. Nasa abogado.com na si Harry Roque, abay, pinagtatabuyan dyan sa the Netherlands. Huwag ka dito mag-seek ng asylum. Dyan ka sa Germany. Oy! Anyari, sabi ni Roque, hindi, inisyuhan ako ng ID. Bakit? Habang buhay bang valid yung ID na yan? Ibig sabihin ba, pag inisyuhan ka ng ID, permanente na yan? Di ba? Renewable yan? O baka ngayon. Baka. Kasi di ba natin talaga alam kung itong sinasabi ni Roque ay totoo na hindi daw po nireject yung kanyang application for asylum. Kasi sanay sa pag-fake news ito eh. Si Harry Roque sanay din to sa pagsisinungaling. So malamang sa malamang yung mga sasabihin ito mga kasinungalingan. Sabi niya hindi daw po yan. May nakarating po sa abogado.com. Alam niyo naman abogado.com. Ako tiwala ko dito sa abogado.com eh. Maganda ang reputasyon nitong abogado.com eh. Hindi yan maglalabas ng balita ng walang batayan, ng walang natatanggap na source, na walang natatanggap na impormasyon. And I think valid, ka-coffee, itong nasa balita na yan. Anong headline dito? Asylum denied? Question mark. Roque's asylum bid tossed to Germany. Unclear if he was escorted out. Nakita nyo ba si Harry Roque sa The Hague ngayon, recently? Parang hindi ko siya nakikita. Nasa ano siya eh, nasa ibang European country siya. Pero sa The Hague parang bibihira ko makita. Hindi ko alam, mamaya i-check natin ha. I-check nyo rin ka-coffee kung nakikita nyo si Harry Roque na nandiyan pa sa The Hague. Kasi ang bali-balita inescortan daw po ito palabas ng the Netherlands. Hoy, kung totoo man ito, karma is real. Ang bilis ng karma oh. Kinarma ka kaagad yan sa kaka-fake news mo. Sa kung ano-anong pinapakalat mo na kasamaan, kasinungalingan, laban kay PBBM, kay First Lady at sa administrasyon na to. Ayan, karma is real. Sige, basahin natin ito. Fresh pa ito ka-coffee ha. Roque's asylum bid tossed to Germany. Unclear if he was escorted out. Nakakahiya yan ha. Kung talagang inescortan ka palabas ng the Netherlands, parang sinusuka ka. Ano tingin sa'yo? Criminal? Feeling ko naman, kung ako yung the Netherlands, maiisip-isip mo rin yan eh. Palabasin natin dito ng bansa yan kasi criminal yan sa ano eh. Sa Pilipinas may kaso yan eh. May criminal case yan. Sorry for the term, hindi pa pala criminal. Sige, may criminal case yan sa Pilipinas at nagtatago yan. Isang pugante yan. Gagawin tayong haven? Gagawin tayong taguan ng mga may warrant of arrest? Aba, hindi pwede yan. Ayan, tuloy. Dutch immigration authorities have reportedly concluded the asylum application of former presidential spokesperson Harry Roque and transferred his case to Germany, the country that issued his Schengen visa. Hoy, isa-isahin natin yan ka-coffee. Itong Dutch immigration authorities, base sa report na ito, iniulat daw po ng Dutch immigration authorities na nagtapos na po o na-endo na, nag-come into conclusion na itong application for asylum ni Harry Roque. At ipinasa yung kanyang application sa Germany. Kasi ang Germany naman ang nag-issue ng kanyang visa, ng kanyang Schengen visa. Pwede ba yun? Schengen visa ba sa Germany? Tama. Oo, tama. Schengen visa pala. Sorry, iniisip ko UK. Ang Schengen visa kasi ka-coffee, yung iba basa Schengen, pero tamang basa daw po yung Schengen visa. Kasi meron tayo niyan, 3 Schengen visa. Ay, nakayabang pa tayo. No, walang pagyayabang, no? 3 beses na po tayong na-issue ng Schengen visa. Actually, 4, no? Pero 3 beses yung travel. Ang Schengen visa kasi, once na in-issue sa'yo yan, makakapunta ka sa iba't ibang European countries except sa UK. Correct me if I'm wrong ha, pero except sa UK, alam ko UK lang ang exemption dyan. Kasi may separate visa na ini-issue ang United Kingdom, no? Itong si Harry Roque, nag-apply ng Schengen visa papunta sa Germany. Dapat ang point of entry mo mula sa Pilipinas, if ever, no? Ang flight mo, papuntang Germany. Not considering the connecting flight, no? Ang point of entry mo sa European country ay Germany. Dahil yan ang nag-issue ng Schengen visa. And then dahil yung Schengen visa mo, i-valid yan, pwede mong gamitin yan sa lahat ng mga bansa sa Europa except sa UK dahil may ibang separate visa nga tulad ng sinasabi natin. Nagawa ni Roque yan. Kaya nagpaikot-ikot yan. Punta siya sa Netherlands, punta siya sa France, kung saan-saan pang mga bansa. Now, nag-apply siya, diba? Ito yung mga detalye ha, mga data sa, nag-apply siya ng asylum dyan sa the Netherlands. Kasi alam naman natin ka-coffee, sinasamantala nila yung mga batas dyan sa the Netherlands na
mas malaki daw yung chance na matatanggap yung kanyang application for asylum. Kasi may tinataguan siyang kaso dito sa Pilipinas eh. Ang problema, mautak itong Dutch Netherlands. Kung totoo man itong report na to ha, yan disclaimer, huwag ka dito sa amin mag-apply ng asylum. Doon ka sa country of origin, hindi sa country of origin, sa point of entry mo. Kung saan ka nag-apply ng visa at inissuean ka ng Schengen visa, which is yung Germany. O doon ka mag-apply. Ano ang ibig sabihin yan? Back to zero yan. Ang pagkakataon dyan, kung may intel man ang authority ng Pilipinas, since nagtapos na yung kanyang asylum at asylum application at ini-insist niya, protected siya ng the Netherlands government dahil ongoing yung kanyang application. Since nag-conclude na yan, this is the perfect time sa government authority na arestuhin na yan bago pa man maka-apply ng kung ano-ano dyan sa the Netherlands, sa Germany. Diba? Hoy, baka nakarating na kay General Torre yan, oh. Tapos na raw po, for sure, alam nila yan. Tapos na raw po yung asylum application ni Roque dyan sa the Netherlands. At inililipat siya sa Germany. This was revealed by Joel Vega, a Philippine-born Dutch national citing an informant. O para fair tayo ha, informant po ang nagbigay ng impormasyon. According to Vega, the Dutch Immigration and Naturalization Service or IND terminated, sakit nito ha, bigat nito ha. The IND terminated Roque's application on June 10 and turned over his case records to German authorities. Very clear. Malinaw na malinaw sa Danube River. Alam niyo yung Danube River? Diba? Diyan sa Europa. Malinaw na terminate ang application ni Roque na para sa kanyang asylum dyan sa the Netherlands at inilipat ang kanyang mga records, ang kanyang mga dokumento, ang kanyang mga papeles sa German authorities. Hoy, naku po, kawawa naman ng Roque, kinarma agad. The IND concluded Roque's application on June 10. Fresh pa ito, ka-coffee, nitong June 10 lang. And forwarded the case to Germany in accordance with the Dublin regulations, sabi po ni Vega. Ito, Dutch national, nandiyan siya, syempre may connection din naman yan, may access din naman yan. Because Germany issued the Schengen visa, they are now responsible for his case, sabi po ni Vega. Which makes sense, totoo nga naman. Total, kayo naman ang nag-issue ng visa sa kanya, o hindi kayo ang mag-handle niyan. A Schengen visa allows the non-EU o European Union citizens to visit the Schengen area, a group of 29 European countries for a short stay of up to 90 days. Alam ko 6 months pwede, special case ito, no? Pero 90 days lang. These visas are primarily intended for tourism, business, or visiting family and also allow transit through Schengen airports. Tinan mo? Diniskarte yan talaga ni Roque, oh. Primarily, ginagamit yan for tourism, for business, pagbisita sa iyong pamilya, dyan sa Schengen countries. Pero anong ginawa ni Roque? Sinamantala niya yan. Kasi may access yan may connection yan Makakuha siya ng Schengen visa and eventually, pagdating doon sa bansang gusto niya, mag-a-apply ng asylum. Mautak talaga tong mama Diba? Dinidiskartehan talaga O, buti nga, nabubulgar ka ngayon. O, tingnan mo, saan kakamutin ito? May gap, diba? Ito yung pinupunto ko kanina no? Total, tapos na siya sa The Hague. So, may gap yan bago umusad yung kanyang kaso sa Germany. So, during the gap, vulnerable si Roque dyan. Kasi wala siyang protection tulad ng sinasabi niya na protected siya ng the Netherlands government. Kaya sa Philippine Authority, vulnerable si Roque ngayon dahil ongoing yung transfer. Kung totoo man itong balita na yan, this is the perfect time to arrest Roque. And for sure, sana, and for sure, no, alam ng PNP na yung sitwasyon na ito para maaresto na itong si Roque at mabalik yan dito sa Pilipinas para mapanagot siya sa kanyang mga krimen na ginawa dito sa bansa. On the other hand, the Dublin regulation is an agreement between EU member states that determines which country is responsible for considering an asylum application. It remains unclear if Roque was escorted to Germany by Dutch police as typically required when transferring responsibility under EU deportation rules, sabi po ni Vega. Nakakahiya yan, no? Pupunta ka ng airport, no? Halimbawa, sige, dyan siya sa airport, nasaan ba siya? Halimbawa, sa the Netherlands, sa isang airport, may mga escort siyang pulis, Diba, ka kriminal?
May criminal case. Pero wala pang judgment, pero may criminal case. Okay, pero hindi pa raw po malinaw yan kung totoong inescortan siya palabas ng the Netherlands. Pero by policy, by practice, ganyan daw po ang ginagawa nila. Pwede naman nangyari yan. Sasabihin ng mga DDS, no, Ka-Coffee, hindi mo ba nakita na nandiyan sila, nagpunta silang Amsterdam, etc. etc. Sinabi ko bang bawal? Pwede naman yan, inescortan siya ng the Netherlands government papunta sa airport, papuntang Germany. Or pagdating niya ng Germany, di ba may Schengen visa naman siya, di punta siya ng ibang bansa. Wala pa naman restriction, di ba? Unless, isusugal niya yung kanyang pasaporte, dahil dalawa naman ang kanyang pasaporte na maaresto siya. Pero didiskarte yan ni Roque, mayaman yan. May mga connection yan. May mga tumutulong yan dyan sa Europa. May mga taong tumutulong sa kanya para paligoy-ligoyan, malusutan nila yung batas. Mayaman yan eh. Well connected yan. Nung panahon ni Digong, nakapag-invest yan. Nakapag-invest din niya ng connection ng mga matataas na tao sa iba't ibang bansa. So, kaya niyang diskartehan yan. Roque had maintained in recent months that he could not be arrested while his asylum petition was under review. With the Dutch process now closed, legal jurisdiction over his status shifts to Germany. O yan na, tama. Philippine authorities have confirmed they are working with European agencies to seek Roque's return. Roque faces a human trafficking case dito po sa Pilipinas and is the subject of an arrest warrant issued by a local court. There is no confirmation yet whether Roque has filed for asylum in Germany. In fairness, na-lift na yung kanyang warrant of arrest mula sa House of Representatives, pero mabigat-bigat pa rin Ka-Coffee itong warrant of arrest na inisyu sa kanya ng korte dyan sa Angeles. So yan ang kinakailangan niyang harapin. Anong katotohanan? Nasaan ngayon si Roque? Sige, check natin. Siyempre, yung moves nila, hindi nila sasabihin yan. Kung nag-apply na ba yan ng application sa kung saan-saan, di ba? Hindi nila sasabihin yan. O, basahin natin, para fair tayo, para patas tayo. Ano yung take ni Harry Roque dyan? Again, disclaimer lang ha, sinungaling tong si Roque. Napakaraming kasinungalingan nito, kaya mahirap din maniwala, pero nasa sa inyo po yan. Pero for the sake of fairness, basahin natin yung kanyang statement. On the alleged asylum denial, spreading false information has become the habit for the Philippine-born Dutch fake news purveyor. Yung tinutukoy niya kanina si Joel Vega, no? Strike 3 ka na sa pagpapakalat ng peking balita. O, siya nga eh. Kung ako si Joel Vega, ikaw nga eh. Ang presidente pa, ginawan mo ng fake news. Pinakalatan mo ng fake news, di ba? Napakarami mong pinakalat na fake news. Tapos ngayon, kikwestiyonin mo ko kung totoong fake news itong pinapakalat ni Joel Vega. O, isusumbatan ka lang niya. Ikaw nga dati kang presidential spokesperson eh. Ikaw international lawyer ka. Nagpapakalat ka ng fake news. Diba? O, sumbatan mo yan. 1. There is no truth that my Schengen visa is issued by Germany and that Dutch immigration authorities have forwarded my case to Germany. Sabi niya ha. 2. I just got my national ID from the Netherlands yesterday, June 11, 2025. Pero pinupunto natin kanina, hindi ibig sabihin na may Dutch national ID ka na forever ka na. Conditional yan. Kung nagtapos na yung asylum application mo, may endo din yung ID mo. 3. As of this date, asylum proceedings have not yet concluded and no one has access to the proceedings except me and the Dutch government as the matter is treated with confidentiality. Sabi niya, I hope this information has put the issue to rest. Wow! Kapal na mukha oh. Gusto niya pa matigil na raw po itong issue na to, lalo na itong fake news na to. Ikaw nga itong pakalat ng fake news eh. Hindi ka madala-dala, hindi ka matigil dyan sa fake news, tapos mananawagan ka na itigil yung fake news na yan. Anyari sa kokote mo. Diba? Presidente pa nga ang binibira mo ng binibira eh. No, nasa iba't ibang pahayagan na rin Ka-Coffee. Itong ano na to, itong balita na to, in fact, nasa Manila Times din po ito eh. Headline ng Manila Times, so, Germany takes over Roque asylum bid. Ex-spokesman calls it fake news. Oh. Sige, pasinungalingan mo. Yan daw kasi yung national ID niya. Pwede man i-issue yan, pero again, conditional yan. Kung tapos na yung asylum application mo, wala nang valid yan. Hoy, tingnan natin. Pero exciting part yung ma-arresto si Roque at madadala siya dito sa Pilipinas eh. Tingnan natin kung makasayaw pa siya sa airport ng bangag. Butod. Yan ang ginagawa nila ng mga harlika eh. Tingnan natin. Gawin mo yan, Roque, pag ikaw ay nasa airport na at dadaling ka na dito sa Pilipinas. O siya, sige.
Baka may mga nais po kayong sabihin, may mga komento, reaksyon, opinion, ilagay nyo po yan dyan sa ating comment section para nababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyo na lang ka-coffee, pasuyo po ha, pa-like and follow. Baka di pa kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Nasa YouTube, subscribe na rin po kayo. Nasa TikTok din po kayo, tayo, no? Subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bring Harry Roque home. Paalam po sa inyo. Bye-bye.